Hi guys, good afternoon po. Ang topic po natin for today is about religion po. Ayoko naman sana pag-usapan 'to dahil baka may ma-open ako na kamag-anak or tiyahin or friend, no? Sa point of view ko bilang isang simpleng tao, no? So, about sa religion po, meron akong pastor na tiyahin diyan sa Siwahon, sa Negros Occidental. At ang sumunod naman po sa akin ay isang pastor din po ng born again Christian. At marami ho akong mga kamag-anak na Seventh Day Adventist dyan sa Negros. Sa akin naman, ito ay point of view ko lang, no? Sana wag niyong pada kung marinig nyo, pwede na namang pag-aralan at pwede na namang palabasin na sa kabilang tenga nyo. Ang napapansin ko lang po kami ako lang ho sa pamilya namin habang po akong tumatanda ay nagkakaiwa-hiwalay ho kami ng religion. Tulad sa nanay ko, ang nagpaaral ho sa kanya, pare. Nag-aral po yun sa Holy Trinity dyan sa Barangay Paraiso, Sagay. At nag-graduate naman po yan ng high school sa Holy Infant Academy. Ang nagiging born again Christian na po siya ngayon dahil nakakay po siya ng aking kapatid na sumunod sa akin na pastor. So, ang ibang kapatid ko naman po ay born again Christian din, dalawa. So, ang iba is Roman Catholic naman po hanggang sa ngayon. Ako po, kung tatanungin nyo, isa po akong agnostic pantheism. Dahil na-influence po ako ng siguro na-influence or akin naman talaga kasi habang tumatanda tayo nalalaman naman niya dahil naging boss ko nung araw po na pwede ka naman palang mabuhay na wala kang relihiyon basta sumunod ka lang sa batas natin sa ating gobyerno, no? Ang napapansin ko lang pagka tuwing may debate dun sa Luneta nung araw, nakikinig ako sa mga atheist, sa mga Buddhist, meron namang Islam. Napapansin ko lang po na bakit ganon? Ang dami-daming relihiyon tapos hindi sila nagkakasundo-sundo, nag-aaway-away pa. So buti naman ang mga doon, yung mga tagapamagitan sa Luneta hindi debate nangyayari. Magbibigay ka lang ng point of view mo at ang isa point of view din kasi iniiwasan po nila sa Luneta yung gulo. So ganito po yan. Ang napapansin ko lang po habang nagre-research ako, patanda ako ng patanda, ang pinag-aawayan po ng mga Christian denomination ay ang Biblia. So nung araw naano ko na yan kasi ang boss ko mayaman sa Green Meadows, family driver ako, mga 90s. Isang binulat-lat ko yung Britannica na Encyclopedia at nabasa ko doon yung Council of Nicaea na inutos ni Pope Constantine I. Actually hindi siya Pope, isa siyang emperor, naging Pope lang sa dahilanan sa political aspeto sa Roman Empire bago sila na split sa isa't isa, no? So ang pinag-uusapan na ang nag-create ng Bible ayon sa mga born again is ang God. Ang nag-create ng Bible kasi patungkol po yun sa God. Tama naman po sila kasi ang Bible po ay nagmula sa mga scroll, sa mga apostles o sa mga prophets na sa Old Testament. At ako naman hindi naman ako ignorante pagdating sa Biblia. So natuklasan ko po na ang nag-assemble at gumawa ng Holy Bible kasi walang Bible dati.
Ang basta lang siya, kung kay Pablo, kung kay John, kung kay Malakay, kung kay Moses, yung 4 na libro niya, yun lang yun eh. Malaman-laman ko na ang gumawa po pala Council of Nicaea na inutos ni Pope ni Emperor Constantino the First or Constantine the Great. Nag-start siya ng sinagkakagalunan that time ng 313. So maraming dagdag bawas dyan na ano ko manan sa argument ng mga Muslim na sabi niya ginawa lang ng tao yung Bible, mga ganon. Kaya na-inspire ako para mag-research tungkol dyan. Ayun, ang Bible pala is inassemble siya ng Council of Nicaea from 313, na finalize siya ng 325, mga ganyan. So hanggang ginamit na siya ng Roman Empire na Holy Bible, at nagkagulo sila na ang faction ni Pope Constantine the Great ay dito sa Rome, papunta doon sa nagkaroon na sila ng feudal time dyan, at ang kabila naman is a Byzantine Empire, which is yung Orthodox Christian naman yung dala-dala nila. So ganun lang po pala. After 300 years, 325, 13, 25, after death of Christ, saka pa lang siya nagawa. As in, scripture na Holy Bible. Sige guys, informative na po ito. Pasensya na po kung may mali. Text o comment below na lang para malaman natin kung ano ba talaga. Sige po, maraming salamat.